Sa Ilunching ano? May tutulong ka ba? Pagtulungan naman natin to. Yung parang ano, yung... Tawag ko lang sa Ilunching ha. Kasi nahihirapan ako. Gusto kong kunin yung yung problema mo sa punto ng pagiging anak. Sa punto ng pagiging anak. Kasi sa pagiging magulang, it's just unfair sa iyo. Ito sa Ilunching, kakausap. Wala kayong masabi, nahihirapan po kami. Wala rin akong masabi. Parang hindi tayo magre-rate sa gabing ito. Hello. Hello, Ate Maria. Ayun, wait lang Mag-iisip lang muna kami. Gusto kong kunin yung problem mo sa punto ng pagiging anak na lang sa ilong. Kasi pag magulang, parang ang hirap pakialaman. Sabagay. Ako, hindi po ako magulang. Pero anak naman ako. So, sa tingin ko, ganito yan. Di ba tinatanong nyo kanina kung ano yung gagawin nyo para manumbalik yung loob yung anak ninyo sa inyo? Especially yung iisipin naming dalawa na tama yung gagawin namin. Doon ako nahihirapan yung mag-pin ng tama at saka mag-pin ng mali. Kasi parang pag nagsasabi ako sa kanya, parang hindi tama yung tama ko sa kanya. Parang mali ako pag nagsasabi ako. So parang ang dating is, kunyari pinagsasabihan mo siya, ito yung tama, ito yung gawin mo. Sa kanya, pagdating sa kanya, hindi tama para sa akin yan, mali yan, nagdi-disagree ako sa'yo. Parang gano'n. So laging nagka-clash, laging nag-aaway, laging hindi kayo nagkakasundo sa isang bagay, parang aso pusa, gano'n, di ba? Tama? Ayan, umabot na nga kami sa ganyan. Oo. Pero ganito kasi yun. Isipin mo muna, ilugar mo yung sarili mo sa anak mo. Kasi ikaw yung mas matanda, ikaw yung mas maraming pinagdaanan. Bali, ikaw naging anak ka, di ba? Siyempre. So, nung panahon na naging anak ka, di ba dumating yung time na nagtalo rin kayo ng magulang mo or nagtampo ka man lang sa magulang mo? Nangyari rin. Oo, di ba? So, isipin mo yun. Nung panahon yun ba, ano ba yung ginawa mo? Ano ba yung ginawa ng magulang mo sa'yo? Naging effective ba yung ginawa ng magulang mo? Pasensya na, medyo hindi klaro yung pag-breakdown ko nito kasi hindi ko naman talaga alam eksakto kung ano yung mga nangyayari, di ba? Oo. So, bibigyan parang lang yung akin, parang guide lang siguro, mga guide lang. Ikaw na bahala dumiskarte. Oo. Pero kung... sige. Yun, no? Sinabi mo yung sa akin naman, sa pagiging anak ko, sa magulang ko. Pag wala akong masabi sa kanila. Kasi, nung dumating din ako sa may problema ko, solusyon sila sa problema ko. So, nung time na ikaw yung namamroblema, nabibigyan nila ng solusyon yung problema mo. Oo. Tapos this time naman, ngayon, parang hindi ko mabigyan ng solusyon yung problema ng anak ko. So, ganito lang siguro ang may papayo ko. So, una kasi diba, ang problema natin is hindi mo makakasundo yung anak mo. So, unang gawin mo is, alamin mo kung anong hilig ng anak mo. Kagaya ng parang niligaw dito Ikaw yung manliligaw. Susuyuin mo pa konti-konti yung anak mo. Okay. Gets? Hanggat hindi mo nakukuha yung loob kasi ng anak mo, syempre hindi siya maniniwala sa'yo. Lahat ng sasabihin mo para sa kanya, mali. Kahit tama ka na. Kasi hindi siya paniwala sa'yo Gets mo? Nandun na kami ngayon. Yun, di ba? Parang lumala na umabot na sa ganito. Pero it's not too late naman, di ba? Hindi naman huli ang lahat para sa'yo, di ba? Meron pa rin, magagawa mo pa rin yan. Yun ang gusto kong paniwalain ko yung sarili ko na hindi ito late. Tama. Meron pang akong magagawa. Ate, paniwalaan mo yan. Kasi bakit? Kumbaga, kung ikaw ba nagbebenta ng isang produkto, hindi ka naniniwala sa binibenta mo, sa tingin mo, bebenta ba yan? Di ba? Siyempre, paniwalaan mo muna sa sarili mo. I-convince mo yung sarili mo na kaya mo to, magagawan ko to ng paraan, tapos, simulan mo, gawin mo na. So, sino ba yung close ng anak mo? Di ba yung lola niya, yung lolo niya, gano'n, di ba? Oo, actually. Sila, di ba? So, sila yung lapitan mo. Tanungin mo, sila yung kausapin mo muna kung ano ba yung nasishare sa inyo ng anak ko, ano ba yung nasasabi niya, ano ba yung problema sa akin, kung may tampo sa'yo. Alamin mo dun sa lolo at lola niya kung ano yung mga naibabahagi niya na problema niya sa'yo. At least, pag ganun, malalaman mo yung ano yung mali sa'yo, ano yung mali na tingin sa'yo ng anak mo, at yun, unti-unti mong i-correct, tapos try mong makompromiso yan. Okay. Kunyari,
Ayoko kay mama kasi lagi na lang nagbubunga nga. Pagdating ko ng bahay, wala namang merienda, bubunga ano kagad. Oh, at least yun. Gutom ka na, may bunga nga pa. At least yun. At least di ba mababawasan? So, at least next time na uuwi ang anak mo, huwag ka muna magsalita. Try mo munang kumanta-kanta ng kung ano man. Tapos ilabas mo ang merienda. Samahan mo ng palamig at kung ano-ano pa, di ba? Gets mo? Gets Yan yung mga small things na paunti-unti, hindi mo man sabihin, mapapansin ng anak mo may nagbabago. Gets? Got it. Kunyari, nandun siya ngayon. Nasaan siya? Di ba nandun siya sa lola niya? Sa lolo niya? Sa lolo niya, actually, yung nanay ko. Ayun, sa Hermas. Namatay na siya. Hindi, namatay na yung nanay ko. Ay, sorry po. yung tatay ko. Ayun, sa tatay lolo ko niya. yung nasa, magkasama sila. O sige, so ganito ang gawin mo, di ba? So, surpresahin mo itong anak mo. Di gawin mo siguro, pumunta ka doon. Wala lang. Kunyari, ikaw bibisita ka lang, hindi mo muna siya kukunin. Di ba? Magdala ka lang ng kahit ano. Bigyan mo lang ng kahit ano yung anak mo. Ano bang hilig niya? Tanongin mo. Kunyari, mahilig siya sa ano? Pizza. Pizza, yan. Ay, alam mo pala eh. Punta ka doon, dala ka ng pizza. Tapos parang, alam mo yun, casual lang. Kamustahin mo yung tatay mo. Kamustahin mo siya. Pero wala mo na doon yung intent na kukunin mo siya. Kasi panigurado, hindi sasama sa'yo yan. Ganun yan eh. Di ba? So yun, pagdating doon. Actually, anong nakaraan na tumawag sa akin, tinatanong niya ako kung kailan siya pupunta dito. Oh, ayun pala eh. Nagpapahiwatig naman pala na gusto umuwi eh. Oo. Kaya lang nga, ang iniisip ko, ay nako, yung mga barkada mo na naman yung ipupunta mo dito, no? Huwag ka naman ganyan. Ako. Ikaw rin naman pala eh. Mali rin yung pag-iisip mo eh. Gusto na umuwi ng anak mo sa inyo, tapos ikaw, isipin mo pa kagad kung ano yung idadalang perwisyo ng anak mo sa'yo. Bakit? Anong pang saysay at nandyan na anak mo at gusto mo siyang kunin? Kung wala pa siya dyan, yung mali na kagad sa kanya yung nakikita mo. Try mo kasing tingnan din yung magaganda sa anak mo. Hindi yung puro mali lang nakikita niya. Di ba? Nakikita ko. Puro mali lang yung nakikita ko sa kanya. Paano? Yun lang tinitingnan mo eh. Pwede bang puro mali lang ang ginagawa ng isang tao kahit saman siguro. Ito yung problema sa kadalasan. Kasi minsan parang mas marami yung mali. Paano yun? Ay, syempre, unti-unti nating babawasan yung mali. Pero as long as may nagagawang tama, i-acknowledge mo yung tama, i-encourage mo kung ano yung nagawa niyang tama. Inutusan mo, inabutan ka ng tubig, magpasalamat ka ng bonggang-bongga sa kanya. Dahil doon, makikita niya, na-appreciate mo yung munting ginawa niya yun. At iba yung feeling na na-encourage siya, na-appreciate yung ginawa niya. Dahil once na ma-feel niya yun, uulitin at uulitin niya yun. So mula doon sa maliit na bagay na yan, lalaki yan. Next time, hindi lang tubig iaabot sa'yo niyan. Baka merienda, halukin ka pa. O kung ano man, puro pagkain sinasabi ko, hindi naman halatang gutom ako. Paparinig ka. Hindi, di ba ganun? Yun yung problema sa atin. Masyado tayong tumitingin sa mali ng isang tao. Wala pa siyang ginagawa. Iniisip mo na kagad, ano yung maling gagawin niya? Wag ganun yung mentality, ate. Matanda ka na, 37 ka na, nakikinig ako kanina. Oo nga. Dapat, may nag-text. Sino po nagkasalita? Ang ganda ng voice. Oh, thanks. Lalaki po ang nagsasalita, hindi babae. So, gets mo ate, ganun yun. Well, konting gawin niyang tama, gawin mong big deal, pasalamatan mo siya, i-appreciate mo, di ba? Para at least, unti-unting gagaan yung loob niya sa'yo. Hindi yung kagaya na lang, mali nakikita ko ni Ermat, nung nanay kong to, parang wala na akong ginawang tama, di ba? Malamang ganyan nga siya eh. Kaya lalo magiging rebelde yan. Ang rebelde, lalo mo kinonsinti yung pagka-rebelde, mag-rebelde. Di ba? Isipin niya, wala naman ako ginawang tama, hindi gagawin ko na lang to. O, paano kung ganun yung iniisip na anak mo ngayon? Lagi naman akong sinasabihang tamad ako. Hindi na talaga ako magtatrabaho or hindi na talaga ako mag-aaral kasi tamad naman ako, di ba? Iba yun naman ginagawa ng tamad. Ganun yan eh, ganun ang bata. Lalo na yung anak mo, 13, di ba? O, nakikinig talaga ako kanina. 13 siya. Yan yung mga edad na yung bata is parang ano yan eh. Confused dyan o, medyo alanganin yung edad eh. Hindi na siya bata, pero hindi pa siya matanda. Alam mo yun? Oh, yung in between. I'm not a girl, not yet. Miss Pierce. Ay, boy pala, not yet. Kaman, yun pala siya. Hindi, di ba ganun? So, kailangan mo siyang unawain. Crucial yan eh, critical yan. Naaral ko yan sa ano eh, sa THE. Ano ba yun? Technology and Home Economics. Maling subject yata. At saka siguro,
yung iniisip kong unang nagalit siya sa akin nang nag-asawa ko ulit. Wala na, hindi naman sa ano siguro yun. Kung nakadagdag, hindi naman din siguro. Wala yun. Ano lang yun. Naglabas lang siya na opinion. Kasi minsan pa nag-uusap kami. Kasi ang problema doon sa Lunching ito, feeling ko lang kaya nagalit yung bata doon. Kasi parang, ang dating doon, parang mag-aasawa ka kung nga di mo inalagaan ng mahabang panahon. Oo, yun. Pwede At saka may tampo siya sa'yo. Oo, yung minsan sabi siya na, kung wala yan sila Kim, sila Papa, Ma, dapat, di ba tayo maayos yung buhay natin? Tayo lang ganito. Kasi hindi mo... Mas maganda yung buhay natin. Alam mo ate, pasensya na, hindi kita kilala, pero feeling ko nagkulang ka dito eh. Hindi mo kasi pinaramdam din siguro sa kanya kung ano yung nakikita niyang pinaparamdam mo dun sa Mga anak ko ngayon. anak ko. Diba? So feeling nga, Nakakainis, no? Alam niyo yung mali, pero wala lang. ate, kung may notebook ka dyan, isulat mo na para i-reviewin ka mamaya bago ka matulog. Nai-inculcate sa ano, na-absorb ko. Inculcate. Inculcate. Ewan ko. Word ba yun? Sorry, hindi ko naintindihan yun. Hindi, sige. Na-absorb ko yung mga sinasabi mo. Tapos, one by one, little by little, Yun. Sige, little by little. i-apply ko na. May nag-text. Ang gwapo ni Kuya, kaya lang gutom yata siya. Si Kuya. Ayun. So, gets mo naman, di ba ate? Oo. So, ganun lang. Unti-unti mo siyang suyuin. Tapos, subukan mo kasing i-appreciate yung mga ginagawa niya. Hanapan mo siya ng magandang, kung ano man yung ginawa niyang tama, i-acknowledge mo, i-encourage mo pa. Huwag mo siyang laging dina-down sa yung mga pananalita. At yun nga, example ko, di ba? Huwag masyadong yung nagsesermon, ganun. Kunyari, galing siya sa school, pagod. Nakita mo, puro sugat or kung ano man, papagalitan mo kaagad. O ano, kasama mo na naman yung barkada mo. Ano oras na mo eh. Huwag ganun. Hindi ma-absorb ng bata yan. Kahit asawa, kahit sino. Ikaw pagod, galing sa kung saan galaan. Pag uwi mo, papagalitan ka agad, sa tingin mo, ready yan, makipag-usap sa'yo at ready siyang tanggapin lahat ng sasabihin mo? Hindi, di ba? Anong gusto mo pagdating mo? Di ba? Gusto mo magpahinga. Gusto mo, hainan ka ng soft drinks. O kung ano man, di ba? So yun, try mo munang, ito, sa tingin ko, applicable sa lahat to. Sa mga nakikinig po, try nyo po, kunyari, may gusto kong importanteng sabihin, pero kakarating lang nung taong pagkasabihan nyo, try nyo munang i-relax siya, hayaan nyo muna makapag-relax siya, makapagtanggal ng sapatos, makaupo, makainom ng tubig, o kung ano man, bago nyo sabihin ko ano yung sabihin nyo. At least, by then, ready na siya, ready na yung utak niya, nakapagpahinga na siya, well-rested na siya, okay, go. Time is everything. Oo, yun. So, gets na. So, Okay. siguro, ay paano, may konting tip na. Yung mga comments sa atin, hindi para sa caller, para sa'yo, Celon eh. Bakit daw yung linya namin, maingay na naman? Super like ang boss ni Ceylon, para siyang yung professor ko sa Para siya statistics daw ba to? Ang cute-cute ng boses ni Kuya. Meron din nagtext sabi niya, nakuha niya ang utak ng mga bata. Go, Kuya Celon. Siyempre, bata pa ako eh. Magkakaintindihan tayo, bata pa ako. Ano pa lang ako eh, 17 and a half. O ganito, tawag na Maria. Ako have to agree with Ceylon Ching. Ako talaga, tinawag ko siya, sinahirapan ako. Gusto ko, kasi magulang ako, anak din ako at the same time. So nahahati yung puso ko. Ang alam ko lang, according sa sabi ni Kuya Ceylon, diba, may kailangan mag-adjust sa inyo at hindi siya yun. Bilang nakakatanda kasi ikaw magulang ka at naging anak ka na. Siya anak, hindi pa siya naging magulang. So ikaw nakakaalam how to play, diba, the parts that you have to play. Ikaw yung mag-adjust. You have to reach out. Ang isa pang punto rito, bakit galit ka sa mga kaibigan niya? At kaibiganin mo ang kaibigan niya, baka kahit yung mga friends niya maituwid mo yung landas. I-welcome mo sa bahay niyo kaysa pinapalabas mo sila. Tama. Diba, kaibiganin mo yung mga anak niya. Yung mga anak niya, yung mga kaibigan niya. Maging kaibigan ka sa anak mo, paramdam mo na hindi ka kontrabida. Diba, na you are someone na who can guide yung anak mo, at the same time, magulang ka niya, you are giving guidance at the same time, may friendship sa inyong dalawa. Diba? But again, Maria, this is very insulting tong tawag na to. Hindi sa amin, pero sa'yo. That you needed to call someone like us, diba, to ask how to be a mom. Meron nag dito, mga kaibigan, parang nawala sa Ilon Ching. Ano nga natin sa Ilon Ching? Mag-react tayo. Sabi niya parang, she's not giving up daw. She just wants the opinion of some other people. Parang ganun eh. Ako kasi, di bali na magpakababa ako. I don't care kung ano sasabihin mo sa akin.
what I care about is